Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao! Madayaw ug mayong buntag, dakbayan sa Davao. Adlong Biyernes, live na usab kita via Facebook page sa Madayaw Davao. Ug syempre, bulan sa Hunyo na aniya kita karon sa Quezon Park. Ug sa atong likod, makita nato ang Rizal Park ato sa preparasyon alang sa kick-off sa Duaw Davao 2026. Ubay-ubay ang mga aktibidad ang giandam sa lokal nga panggamhanan. Kalabot niini apan una sa tanan, i-welcome sa nato ang akong kauban. Good morning sa ato ang guest for today, Pag-asa ng Davao 2024, Fredelma Nova Corporal. Hello, Nova! Mabuhay ug maayong buntaghan, ilabi na sa atong mga tigpaminaw kagong buntaga. Okay, Novs, kumusta naman ka? So, it's been almost 3 years no since nakurarahan ta. Kita di ay naghinuban magginta. It's been 3 years. Kumusta naman ka? Can you tell us about your life? Kumusta na ba imong mga kabisihan karon? Sa karonhan, okay ramang ko. O graduating na pod ko karon no, sa San Pedro College. O makahappy na makabalik na sa Madayaw Davao once again. And of course, inapod sila, Novs, na karon you are also joining another pageant sa imong hometown. Oo, sa South Cotabato. I am one of the official candidates di I know sa mutya ng South Cotabato 2026. O hopefully makadaog pud ta dito ano. So of course, supportahan nato si Nova, no? And karong buntaga, Novs, we're so happy, we're very happy na nakatagan mi time mo to be here sa Madayaw Davao. It's been 3 years na po since nagmadayaw ka. So, of course, speaking of Duaw Davao, Novs, no? Istoryahan natong Duaw Davao ganiha. Kabalo ko excited na ang tanan na masaksihan ang giandam sa lokal nga panggamhanan. Busa para sa Ronda Balita.
Andam na alang sa month-long celebration ng City Government of Davao pinaagi sa City Tourism Operations Office atol sa Duao Davao 2026. Aniya ang duwag ng detalye sa report ni Lorenz Gloria. Hingpit na ang pagpangandam sa lokal nga panggamhanan sa Davao pinaagi sa City Tourism Operations Office alang sa mga schedule of activities sa Duao Davao 2026 para sa tibok bulan nga selebrasyon karong Hunyo. Naglangkob ang maong kasaulugan sa nagkadaiyang kalihukan nga may kalabutan sa turismo, sports, musika ug kultura. We're very happy, no? Because this year nga Duao Davao, it's bigger, it's braver because we have new events and it's also one of siguro pinaka-hectic na schedules gid nato no for Duao Davao. And this year also we actually launched almost half is new events gid siya for Duao Davao. And gi-expand pod nato ang ato ang support no sa ato ang mga local SMEs, labi na sa ato ang mga tsokolate and kape shops. Lakip sa mga kabaguhan karong tuiga maong pagmugna og upat ka pillars nga maghatag og tema sa matag semana sulod sa usa ka bulan. Kini mao ang Duao ta sa Davao Turismo, Duao ta sa Arts and Colors, Duao ta sa Fiesta sa San Pedro ug Duao ta sa Sports and Lifestyle nga nagtinguha sa paghatag og mas organisado ug mas makalingaw nga selebrasyon. Lakip usab sa mga gipaabot nga highlight sa selebrasyon mao ang Reyna ng Davao 2026, Duao Davao Esports Tournament, Duao Davao Pride Parade, Duao Davao Night of Music and Colors, Duao Davao Films Showcase, Fiesta sa San Pedro 2026, Sayaw sa Ulog sa Kadalanan, Duao Davao Pickleball Tournament ug Duao Davao Cheer Dance Competition. Please expect that the Safety and Security Cluster have already conducted a security coordination meeting for the celebration of Duao Davao 2026, and we also have an extensive deployment for the big events of Duao Davao. And our Safety and Security Cluster, please rest assured that we have coordinated and planned carefully for the deployment of our Safety and Security Cluster for the 18 activities of Duao Davao 2026. Para sa Madiw Davao, ako si Lorenz Gloria. Davaoenos, balikan ta ang highlights sa pinakaunang joint advocacy events sa Reigning Reyna ng Davao 2025 Queens pinaagi sa report ni Simon Abarsolo. Naghiusa mga reigning Davao Reynas ug 20 ka mga opisyal nga kandidata sa Reyna ng Davao 2026 aron magpahigayon usa ka advokasya ug community engagement activity sa People's Park, Davao City. Gipasiugdahan sa Davao City Tourism Operations Office ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug paghatag og suporta sa mga miyembro sa LGBTQIA+ communities sa syudad. Back last year, actually my advocacy is about HIV 101 program and awareness. So we come out to this advocacy as one with my Davao Reyna sisters, Sophia and Nina, because I decided to why we separate ways. What if we became one? We unite as one. So I am the one who suggested this advocacy that it should be united, because I feel that it is all boils down to the LGBT community. It is for LGBT community. It is for the welfare of the LGBT community, and I want everyone to know that we also need to be informed, to be empowered as well, because it is important for us to know our purpose, because I know that becoming a queen or becoming a reina, it doesn't really mean that you have just a crown on your head, but you have to live your purpose. Kabahin sa mga kalihukan ng libre nga community services, information drives ug interactive sessions nga nagtuki sa mga mahinungdanong isyu sama sa SOGI, SC rights, trans women's health, libre nga HIV testing ug mga pamaagi sa pagproseso sa gender transitioning. Yes, every year naman kita CSR or community outreach na ginabuhat no. But this year we made it different. Gibuhat atong way to educate our reinas. Ug syempre educate pud ato mga trans community no, kay kani atong paagi pod na kanang makabalo sila kung sa bagid ang kanang mga rights nila, kung sa mga ginapaglaban nila, o kanimong good no kay kumbaga
tanan ta aware ta na syempre kita mga sa LGBTQIA+ no, aware ta sa ato ang mga rights, but wala ta nakabalo kung unsa gud ang kanang proper terminologies, mga proper way of like addressing people. So kana atong gusto i-practice no, kay syempre ato mga future reynas hikan diri ato ang top 3 queens. So gusto nato na ay equip pud sila, knowledgeable pud sila para sila pud mismo madala og knowledge pud sa katawhan or sa mga laing tao pud na gusto pud nato tagaan og learnings. Pinaagi niini gihatagan o higayon ng mga partisipante nga mas masayra ng ilang makatungod ug mga serbisyo nga mamahimo nilang ma-avail sa lokal nga panggamhanan. Being a beauty queen sa atong mga reyna ng Davao, it's not only for glimpse and glamour, for also for crown. They do also advocacy that they can help to the community. I've learned a lot of advocacy like HIV, transitioning for transgender, and this is very well helpful for our community. So I'm very much happy to participate here because I've learned so much today. I salute to the Reyna ng Davao organization that you made this symposium, and this can help our community. So continue to inspire others and to give learning to others so that we can be united as one. Sumala sa buhatan nga ang kalihukan na kabahin sa padayong paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalambo ang inclusivity, empowerment ug pagrespeto sa tanang sektor sa komunidad. Para sa Mario Davao, ako si Simon Abarsolo. Isip pagsaulog sa National Heritage Month, nagpahigayon og espesyal nga film showing ang Davao City Office of Culture and Arts aron mapalambo ang pag-ila sa kultura ngadto sa mga kabatan-unang Davaoenyo. Aniya ang dugang detalye. Aron mapalambo ang kaibalo ug pag-apresyar sa pelikulang Pilipino, nagpahigayon og film showing sa himala ang Davao City Office of the Culture and Arts isip pagsaulog sa National Heritage Month. Ang maong pelikula nga gidirect ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ismael Bernal, usa sa labing inila ug giilang nga obra sa kasaysayan sa pelikulang Pilipino. Gitambungan kini sa mga batan-ong Davaoenyo nga nakabaton og gigayon nga mas masabtan ang kahimtang sa katilingban, kultura ug kasaysayan nga gipakita sa pelikula. Amog yung ginainganyo ang mga young people na unta daghan tag mutan-aw ta sa atong kagikan, sa atong kasaysayan, sa atong history, because we have a lot to learn. Na kung unsa man ang nagakahitabo karon, makita nato ni sa atong kasaysayan, o kung giunsa nato pagdumala, pag-resolve, would also guide us and help us on how to resolve our problems now. Ang maong kalihukan nagtumong nga mapaduol sa kabatan-unan ang mga obrang adunay dakong papel sa atong nasudnong identity ug kultura. Gilaw man usab nga mapukaw niini ang ilang interes sa pag-apresyar ug pagpreserbar sa kasaysayan ug kabilin sa Pilipinas. So I hope kami mga tiguang naman gyud mi padayon gyud gyapon mi magiya the wisdom of the old, no? We will always encourage and guide everyone kung sa unta mahimo ni ninyo, pero ang amwa is just to show and educate everyone. And ang mulihok ultimately ang pag-asa ng bayan, ang kabataan. So hinaut unta, we learn from our pasts and we know where we are in the future. Para sa Mario Davao, ako si Lawrence Igloria. Laing barangay nasab ang gihatdan og serbisyo sa lokal na panggamhanan pinaagi sa kasalan ng barangay ug barangay caravan of services. Kung asa kini atong sayron sa report ni Simon Abarsolo. Personal nga gikasal ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ang 57 ka mga magtiayon sa Barangay Santo Niño, Tugbook District ng syudad. Atul sa kasalan ng barangay, pinaagi sa nagapadang serbisyo sa lugar panggamhanan.
Gipasiugdahan sa City Civil Registrar's Office ang maong kalihukan na isip kabahin sa padayong paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpaabot ug mga serbisyo nga direktang makabenepisyo sa mga Dabawenyo. Muna sa pagpalig-on sa pundasyon sa pamilya ug pagpasabot sa kamahinungdanon sa kaminyoon. Mauna ako, gusto rin ko sa inyo, dili gikan lang ni gusto wala lang. Kaya ako katanaw ko gusto mga anak. Gusto na ko, kapot ako atong mga anak o mga apo na usa-usa kanindot na Davao City. Mao gyud ang atong tumong dire. Usahay dito na to matilawan ang hago nga atong ginabutang aning pangadlaw-adlaw ba. Pero atong una-hunaon gyud ang kaugmaon sa atong mga anak ug mga apo. Una ato ang gusto gyud. Daha lang ta. Lisod man ang kinabuhi, mahal tanan, kayod lang mo, naamoy gobyerno, kaampingan yung kwarta, ug makita gyud ninyo nga mauli sa inyo ha. Salamat kaayo sa sadig ninyo. Dako ang kalipay nga gibati sa mga bagong minyo tungod kay gawas sa pagkahimong legal sa ilang panagiusa. Nakadawat usab sila og mga grocery items, financial assistance ug uban pang mga hinabang gikan sa Mayor's Office ug mga konsehal sa ikatulong distrito. Salamat ko sa City of Government of Davao sa pagkasal sa amo labi na malipayon kayo. Kay finally, so 10 years na magpanag-uban, nakasal na dyan. Una, salamat ko sa among Kapitan Dria, Tata Alberca. O nabaw po sa atong pinalanggang mayor. Para ano na siya, masettle na gyud mi nga matawag gyud mi nga kasado. Dali na gyud kayo siya labi na sa taban sa atong barangay, sa mga kay Ma'am Pinky, sa mga gawad kay Kapitan Tata Alberca o kay Ma'am Jing. Salamat po kaayo. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang maong programa dili lamang nagtubong sa pagpormal sa mga relasyon kundi usab sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pamilya aron nga mas maandam sila sa ilang bagong pananahon isip pagtiayon. Pinaagi sa kasalan ng barangay, nagpadayon ang syudad sa pagpakita sa iyang suporta sa pagpalig-on sa mga pamilya ug ila nga usa sa mga pundasyon sa malig-on ug malabuong katilingban. Para sa Manila Davao, ako si Simon Amarasolo. Dabawenyos, usa ba ka filmmaker? O hilig nimo ang paggama og mga videos? Kung oo, panahon na nga ipasigarbo ang inyong mga talento sa paghimo og videos. Aduna pa mo'y tsansang makadaog og 30,000 pesos. Pinaagi sa Hulagway sa Davao 2026 Video Making Contest o ang Destination Davao 2026 #kini ang Davao. Libre kini ug open sa tanang video-savvy residents sa Davao City. Kung kamo interesado mo apil, ang kinahanglan lang buhaton mag-submit ug mag-produce og short video nga nagapakita sa mga core principles sa atong dakbayan nga mao ang Davao na makita sa inyong mga screens. Mamahimong mag-submit sa inyong mga video files kauban ng scanned copy sa inyong proof of residence ug ang inyong registration form pinaagi sa hulagwaycio@gmail.com. Anang sa mga dugang detalye sa maong kompetisyon, mamahimong mobisita lang sa official Facebook page sa Hulagway sa Davao. Dabawenyos, at ang isa pagbalik sa Madayaw, Davao. Davao City gipalig-on ang kampanya batok sa panigarilyo sa ika-24 nga anibersaryo sa anti-smoking campaign. Simulation exercise sa usa ka dakong mall dinhi sa Davao nagmalampuson. Atong tan-awon ang istorya sa usa ka kanhi OFW nga natabangan sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa lokal nga panggamhanan. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit ug mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report.
Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo, lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Davao City gipaligon ang kampanya batok sa panigarilyo sa ika-24 nga anibersaryo sa anti-smoking campaign. Ania ang report. Sulod sa 24 ka tuig, padayon nga ginapatuman sa Dakbayan sa Davao ang anti-smoking ordinance nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa mga pampublikang lugar ug sakyanan. Kauban niini ang liquor ban ordinance nga nagalimita sa pagbaligya ug pag-inom og ilimnong makahubog gikan alauna sa kaadlawon hangtod alas 8 sa buntag ug nagdumili sa pag-inom sa mga pampublikong lugar. Matud pa ni retired Police Lieutenant Colonel J. Francia, ang labaw sa Vices Regulation Unit kon VRU, importante ang pagkamabinantayon ug responsable aron mapanilitdan ang panglawas sa mga Davaoenyo ug mapadayon ang tumong sa syudad nga mahimong smoke-free environment. We reaffirm our commitment to strictly implement the anti-smoking ordinance o magpahigayon po kami og mga kini mga information drives regarding the health effects sa atong tobacco, especially kini mga vape o e-cigarettes. Gipasabot ni Francia nga nagpadayon ng VRU sa hugot nga pagpatuman sa anti-smoking ordinance sa pagpahigayon og mga information drive kabahin sa makadaot nga epekto sa paggamit og tabako ilabi na sa e-cigarettes. Atol sa ika-24 anibersaryo sa anti-smoking campaign og World No Tobacco Day, isa ka programa ang gipahigayon. Din gipasidunggan sab ang mga police station og organisasyon nga nagpakita og talagsaong dedikasyon sa pagpatuman sa anti-smoking ordinance dinhi sa Dakbayan. Lakip sa mga gipasidunggan mao ang San Pedro Police Station, Santa Ana Police Station, First Davao City Mobile Force Company ug Tourist Police Unit sa Davao City Police Office. Lakip sab dinhi ang Police Hotline Movement Incorporated, Community Investigative Support, Philippine Civic Crime Monitoring Group, Guardians of Ambassador for Liberty, Unity Peace and Progress Incorporated ug Vices Breaker Reinvigorator isip mga VRU deputized enforcers ug volunteers. Mapasalamaton sab si Marlina De Jesus, usa ka deputized enforcer sa VRU, nga giila ang ilang suporta nga ginahatag sa lokal nga panggamhanan. 22 ka tuig na kini nga enforcer nga nagapatuman sa anti-smoking ordinance ug liquor ban. Regarding sa commitment namo,
as a team sa Community Investigative Support, CIS, ang commitment ko to support the city government, especially the city ordinance, like the smoking and the liquor ban, time of 1 a.m. in the morning. So siguro, mas amo pang ihatag pagyud ang support. As a regional president man ko sa CIS, so ihatag na mo 100% support to our city government of Davao. Gibutig sab ni Francia nga mikunhod og 30% ang ihap sa mga nasakpan tungod sa paglapas sa anti-smoking ordinance kumpara malibayng tuig. Matod niya nga nagpakita kini nga mas daghang Dabawenyo ang naghimo og responsableng desisyon alang sa ilang panlawas. Nagpasidaan sab kini sa publiko batok sa pamaagi sa pagbaligya sa mga e-cigarettes, lakip na ang paggamit sa mga flavor packaging ug mga influencer aron madani ang mga kabatan-unan. Kung tanaw na to kani mga deceptive marketing sa atuang mga tobacco companies na mga flavors, mga packaging sa mga influencer nila, so which encourage young people na mo divert dito sa vapes kay they think na ang vape is mas lesser siya kanang dili sa daw kayo bad sa health, pero according to the World Health Organization and the city or the Department of Health na mas worse ang effect sa mga e-cigarettes. Matod pa niya, kinahanglan kining batukan pinaagi sa padayon nga impormasyon ug edukasyon aron mapanalipdan ang mga kabatan-unan gikan sa peligro sa pagpanigarilyo og vaping. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Usa ka simulation exercise kon Simex ang gipahigayon sa SM City, Davao. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence Gloria. Malang pusong nahuman ang usa ka simulation exercise kon Simex sa SM City Davao sa Ekulan niadtong Biyernes nga nagtumong sa pagsulay sa kaandam ug koordinasyon sa mga ahensya panahon sa emerhensiya. Ang maong ehersisyo naglangkob sa senaryo sa robbery, hostage taking ug indiscriminate firing. Diin gipakita sa mga responder ang ilang abilidad sa pagdumala sa krisis ug pagluwas sa mga biktima. Miapil sa kalihukan ang Davao City Police Office, Public Safety and Security Office, Task Force Davao, SWAT, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Central 911, Bureau of Fire Protection ug ang Emergency Response Team sa SM City Davao. So this is a regular na simulation exercise no ginakandak nato regularly no. Once na naatay mga upcoming activities no, like karon umaabot na Duaw Davao no. So this is the preparation sa ato ang mga security planning nato. Ang maong Simex nagpamatuod sa ligon nga koordinasyon ug andam nga pagresponde sa mga ahensya batok sa posibleng mga uhulga sa seguridad ug uban pang man-made calamities. Let's be alert and vigilant sa ato ang dakbayan no. Di na to magkumpiyansa no kay anytime, anywhere, or any opportune time no. May mga eventualities na mahitabo sa atong Davao City. So encourage sa ato ang mga fellow Dabawenyo na very good sila yung i-enhance na to, i-religiously implement ato ang culture of security no. Dapat kung may makita magsalita. Gituuhan nga pinaagi niini nga pagbansay, mas mapaligon pa ang kaandam sa mga responder ug masiguro ang kaluwasan sa publiko sa panahon sa mga emerhensiya. Para sa Madayaw, Davao, ako si Lawrence Gloria. LGU nagtinguha nga mahimong unang AI robot-centered city. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Nagtinguha karon ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga mahimong unang AI robot-centered city sa nasod, isip kabahin sa digital transformation ug modernisasyon sa serbisyo publiko. Atol sa regular session sa 21st Davao City Council, gipakita sa East-West International Education Specialists Incorporated ang duha ka mga AI-powered humanoid robots aron ipakita ang potensyal niini sa pagpalambo sa serbisyo sa gobyerno. Gipaluyuhan ni Davao City Councilor Bons Andre Militar ang paghimo sa ordinansa
ordinansa nga magpaili sa paggamit sa artificial intelligence o AI robots ug uban pang AI tools aron mas mapadali ug mapalambo ang paghatag og serbisyo. Matud pa ni militar, dako ang ikatampo sa AI technology sa gobyerno ug gipatin-aw niya nga dili kini mopuli sa mga empleyado kundi magsilbi nga kaabag aron mas epesyente ug mas paspas ang serbisyo sa katawhan. AI robots, no, as presented late a while ago, just for ano pa lang man yun, is for entertainment pa lang yung pinapresent nila, but those AI robots can give any information. For example, if you're going to display it here in the Sangguniang Panglungsod and or City Hall, you can ask it any questions about the city. So for example, what is the process of this one? Saan ako pupunta? Ganito. So the AI robots can answer, and also we can also include the AI robots for disaster response, for task force, so for disaster, for micro robots for disaster. So marami silang mga robots na pwede natin i-include sa city. So that's where our planning on sa city natin to embrace AI and robotics, but we will not di natutanggalon to mga workforce gyapon naton. Sa kasamtangan, hinay-hinay nga ipaila ang maong teknolohiya depende sa budget sa syudad ug pagahisgutan pa kini sa mga komite ug uban pang nagkadaiyang sektor ug stakeholders. Kahinumduman nga nakapasa na sa Sangguniang Panglungsod sa AR Border and Public Safety Surveillance Ordinance nga nagamando sa pagbutang og AR-powered facial recognition cameras ug CCTV sa mga entry points sa syudad. Ang maong lakang kabahin sa digitalization program ni Mayor Sebastian Baste Duterte ilawom sa iyang 12-point priority agenda nga nagtumong sa pagpaligon sa maayong panggamhanan pinaagi sa paggamit sa modernong teknolohiya ug automation sa mga serbisyo publiko. Potpot Paranyon, Madeo, Davao. Nanginahanlan ba tabang pinansyal para sa ospital? Tambal o burial assistance? Sa Davao City, ani ang linga para sa mahirap. Anda mo tabang sa mga nanginahang Davaoenyo. Kung gusto nimo paspas og sayon, pwede ka mag-apply online. Step 1, iandam ang mga dokumento. Siguradua nga klaro ang pag-scan. Step 2, i-message ang linga para sa mahirap official Facebook page aron ma-process daan ang imong request. Step 3, hulata ang proseso. Kasagaran mo kabatlag og 5 hangtod 10 minutos ang online transaksyon. Kung mas gusto nimo personal, pwede ka moadto sa ilang mga opisina diin ang main office sa linga para sa mahirap. Nahimutang sa ground floor Malasakit Center, SPMC Compound, JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Kung ikaw inpatient, abri ang mga opisina 24/7. Ug kung outpatient, abre Lunes hangtod Biyernes gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Aduna usab sila satellite offices sa Turil, Kalinan, Bunawan, Pakibato ug Barilog District nga abre Lunes hangtod Biyernes sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ayaw kalimti ang musunod nga mga requirements sama sa valid ID sa pasyente o representative, barangay certificate o proof of residency, medical certificate o clinical summary, statement of account o final bill, reseta o treatment protocol o social case study report kung di kinahanglan. Para sa dugang pangutana, pwede ka mo tawag sa 0909-547-4763 o 0951-240-2080. O bisita ang Facebook page sa Linga para sa Mahirap. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o uban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa tulo ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o moskitero o mosquito net o sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only.
atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging ug spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts ug tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center. Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga bot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Atong tanawon ang istorya sa usa ka kanhi OFW nga natabangan sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa lokal nga panggamhanan. Ang istorya ato tanawon pinaagi kang Potpot Maranyon. Matag tuig, libuan ka mga Pilipino ang mobiya sa ilang pamilya aron mangitag mas maayong panginabuhian sa laing nasod. Dala ang paglaom nga pinaagi sa ilang sakripisyo, matubag ang mga panginahanglan ug masiguro ang mas hayag nga kaugmaon alang sa ilang pamilya. Usa sa kasagarang destinasyon sa mga overseas Filipino workers kon OFW ang Middle East. Din daghang trabaho ug oportunidad apan bisan pa sa mga saad sa mas maayong kita o kinabuhi, dili malikayan nga adunay mga OFW nga nakaagi ug lisod nga kasinatian. Ilabi na sa mga nagserbisyo isip domestic workers. Usa sa mga nagsulay nga mularga ngadto sa nasod Kuwait mao si Marilyn Kagil, 46 anyos, gikan sa Los Amigos ning Dakbayan. Tuig 2019, midayo sa Kuwait si Marilyn. Matud niya tungod sa nawad-an siya og trabaho ug sa kalisod sa kinabuhi. Nakadesisyon siya nga manimpalad sa laing nasod ug nahimong usa ka domestic helper. Patay-patay gid ang trabaho, alauna mi matulog sa kadlawon. Mata mi alas 5. Ya istrikto sila, di sila gusto nga maguyog mi sa kong kauban nga Sri Lanka sa kwarto, ginapatulog ko niya sa sala. Wala ko'y privacy, akong mga sinina na lang sa salog, nakaputos lang og silupin. Pero sige lang, laban lang jud. 3 years na ako nag-giagwanta. Then time come nga, gusto nyo ka mo uli, kay lampas na ka sa kontrata. Di jud kan lang paulion, kay ang gusto nila nga mahitabo is mangita kag ikapuling sa ilaha. Then, naisip na ako nga ipagkaluno na ako akong kapwa Pilipino para tainap na ko nga maganto sa ilaha. Di ko mangitag puli kay wala man na sa kontrata. Dili lalim ang kinabuhi isip OFW matod ni Marilyn. Sulod sa tulo ka tuig niyang pagpanarbaho sa Kuwait, dagang hagit o kalisdanan ng iyang naagian. Usala mga beses matagbulan siya ginatugutan sa iyang mga amo nga makatawag sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas. Bisan pa og nahuman na ang iyang kontrata, gipadayang gihapon siya sa pagpanarbaho. Dungag pa, gitago sa iyang mga amo ang iyang passport ug uban pang importante nga dokumento. Tungod ni ini, nakahuna-huna kini nga mulayas ug mangayo og tabang sa Philippine Embassy. Ang destination nako is ang gasoline station. Diin makakita kog tao nga I think nga makatabang sa kuha. Mo to nga wala ko naabot sa gasoline station, nakaagi ko og mga Arabo nga mga lalaki nga nagparty. Nikatkat ko dito sa pader. Na-shock sila ni ngayo kog tabang nila. Gi-turn over man ko sa pulis, niingon ang pulis nga. So ingon sila sakay dihag taxi kay kabalo man na sa inyohang Philippine Embassy kung asa. Murag na yung mga pagnanasa ang mga tao no. Gusto lang po na ko ni-ikuan ba para awareness gid sa tanan. Hapit ko na attempt sa taxi driver o rape
Nakabalo siya nga, layas ko, bit-bit kong silupin. So umato, nagpakiluoy lang gid ko sa iya ha. Nga, iyan lang yung kong ibilin dito sa Diversion Road. Dito sa layo nga subdivision, nakakita po ko dito mga Arabo nga wala po, nagsugba-sugba lang mga mais. Dito, nangayo kong tabang ato nga mga Arabo. Na may mga Pilipina dito, gigakos ko nila. Oh. Yes, gitabangan ko nila. O sila mismo, ang amo nila, ang nagkontak og sakyanan para mahatod ko sa Philippine Embassy. Gipicturan ko nila sa ang driver. After mga pila ka minutes, gitawagan lang ang driver. Abot na ba daw ko og Philippine Embassy? Tungod sa iyang kasinatian, napauli si Marilyn dinhi sa Dakbayan tungod isab sa tabang sa lain-laing ahensya sa gobyerno ug dayon kini miduol sa CSWDO OFW Families Welfare and Crisis Center. Diin siya napaabutan og tabang nga iyang gikinahanglan. Gawas sa livelihood program ug psychosocial intervention, napailawom sab si Marilyn sa job placement program sa buhatan. Tungod nakahuman kini sa kurso nga community development, nahatagan si Marilyn og trabaho sa CSWDO District Office sa Kalinan. Isip usa ka social work associate sa buhatan. Din padayon kini nga nagahatag sa iyang serbisyo sa mga Dabawenyo. Actually, usahay di pa ka maka-move on sa tanan. Pero okay lang. Naa sila, isip backbone nimo. No? Naing-ani ka. Dako ka sila tabang. Di lalim ang magtrabaho ani nga office kay. Siyempre, puros problema ba ang ginatanaw sa mga OFW. Na-counseling na to siya, kay pag-interview na mo sa iyaha na she shared na ka-experience siya og mga kanang distress or mga maltreatment no dito sa iyahang pagpanabaho sa gawas. And then natagaan nato siya og financial assistance for in crisis situation. 5,000 og nakahatag ta sa iyaha og 10,000 na livelihood assistance to start her katong yang gusto nga livelihood. Sa kasamtangan, ang OFW Crisis Center nakahatag na og tabang nga psychosocial first aid sa 2,417 ka mga kliyente gikan Marso hangtod Mayo karong tuiga, 2,417 ka mga food assistance ug 723 ka mga kliyente sa financial assistance. Alang sa buot mag-report sa ilang concern, mamahimong mag-send lamang og mensahe sa ilang Facebook page nga OFW Families Welfare and Crisis Center Davao City o mag-email sa ofwcenter.davocity@gmail.com. Mamahimo sab silang makontak pinaagi sa ilang cellphone number nga 0962-9966520. Din 24 oras kini nga abi alang sa tanan. Katong mga distress OFWs nga nakabalik na diri sa ato ang syudad do na gusto pod nila maka-avail og mga services na mga psychosocial intervention nato sa city, and moagi sila og assessment, and ang ato ang mga interventions nga ihatag magbase jud sa unsa ang ilahang mga immediate needs and unsa pod ang mga possible na reintegration programs para sa ilaha. Ang kasinatian ni Marilyn usa ka inspirasyon sa tanang OFW nga nagatubang og mga hagit sa gawas sa nasod. Kini nagpahinumdom nga dili sila nag-inusara sa ilang pakigbisog tungod kay adunay mga ahensya sa panggamhanan ug mga tawo nga andam motabang ug moalalay kanila. Dako ang pasalamat ni Marilyn sa tanang mga tawo nga nitabang kaniya ingon man sa CSWDO OFW Families Welfare and Crisis Center, sa tanang tabang nga napaabot dili lamang kaniya ingon man sa iyang pamilya. Yes, dako kay kung salamat sa OFW Crisis Center nung nagsalig sila sa kuha o sa ilang mga na-extend nga tabang, labi na tong livelihood nila nga nakabangon ko kay pag-uli na ko ladyo ko'y kwarta. Dako kay tong natabang. Hantod karon nga nag-eskwela kong mga anak, dako kay silang tabang para sa kuha, ma'am. Dako kay kong pasalamat. Ang istorya ni Marilyn dili lamang sugilanon sa kasakit ug pagsulay, kundi usasab kasugilanon sa paglaom, pagbangon ug kalampusan batok sa tanang kalisdanan. Ang iyang kaagi nagpamatuod nga bisan unsa kalisod sa kahimtang adunay kahayag nga nagahulat sa tumoy sa dalan. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Refreshment drinks with matching Chinese cuisine ba ang imong gipangita? Worry no more tungod kay laing restaurant na sab ang gibisita sa Madayaw Davao team aron tilawan ang ilang mga patok
nga pagkaon. Tara kaon ta kauban si Simon Abarsolo with the Mutya ng Davao 2026 Reigning Queens. Refreshment drinks ba ang imong ginapangita? Well, patok this summer season ang mga summer drinks na for sure kapawala sa inyong stress and problems. Adunay usa ka resto cafe nga nahimutang sa bahada ning Dakbayan sa Davao. Kung asa, makatilaw ka mo sa lamian nila ng mga refreshment drinks, coffee o kuman pa. Davaoenos, tara, kaon ta dinhi sa Lemonana Restaurant kauban ang reigning mutya ng Davao 2026 Queens. So, Lemonana started last 2020. So, before pandemic siya. Actually, we opened at February, then our blessing is March. Actually, for myself, dapat siya personal to limit my soft drinks or Coke intake. So, yung nakita namin na may lemon juice, gusto ko mag-come up ng store. Pero ano siya, hindi siya yung mga syrup. Gusto ko yung i-infuse sa kanya is mga fresh fruits. Mabuhay ug madayaw, Davaoenos. Ania kita karon dinhi sa Lemonana ug makita nato diri sa ilang kitchen hastang kahapsay, hastang kalimpyo ug hastang kahumot. Kung masimutan lang jud ninyo diri ang ginaluto sa atong mga chef, makagutom gyud kaayo. Ug karon kauban nato si Sir June, sir. Unsa ni imong gi-prepare para sa amua? Murag lami man gyud kaayo ni. Green soup, tapos salted egg shrimps, yang chow, tapos tipo guisado. Salted egg chicken. Wow, Davaoenos, excited na jud kaayo ko nga mutilaw sa ilaha mga bestseller nga pagkaon. Kay ang kahumot pa lang daan makagutom na gyud, murag matanggal gyud ang akong diet diri sa ilahang kanaanan. It's a very healthy at the same time really refreshing. Dili lang refreshment drinks ang patok ni ini apan aduna sab sila gina-offer ng mga Chinese and Filipino food perfect for friends and family gathering. Patok ni ana ang salted shrimp, cepo guisado, ug ang ginabalik-balikan sa mga customer mao ang green spinach soup. And because of the demand of their clients, naasab sila catering services aron nga mas mapaduol pa ang ilang mga serbisyo ngadto sa mga kliyente. Busa alang sa mga Davaoenyo diha nga nangitag place for rewind and refreshments, Lemonana is the perfect place for you. Visit our store here, Fronting Water District, Lemonana. We offer lemons infused with fresh fruits and wala talaga siyang preservatives. And then we offer Filipino and Chinese cuisines. I hope makonsider niyo kami sa inyong mga catering and other events. Tara, atong sayron ang atong mga mutya ng Davao Queens kung unsa nga mga pagkaon ng ilang mga paborito. Sir, actually natilawan jud ako ang tanan and lami jud kaayo silang tanan. Pero para sa ko ang naga-diet, so akong pinakaganahan is ang chop suey. Kay grabe ka flavorful, very tasty. Syaro di pa mo try ani mga Davaoenyo. Ikaw mutya. For me, gitry po dyan ako everything. Pero for me, favorite dyan ako ang katong fried rice and the salted egg chicken, I believe. Lamig dyan kayo siya. Kay, wala na ko diet diri. Kaon na lang dyan. Isa ra jud ako maingon no, craving satisfied jud. Ug kasamuan nga favorite jud ang shrimp, ang akong favorite yun sa tanan kay ang salted egg shrimp lami jud kaayo siya, makaluya jud. And adto na mo diri Davaoenos. Katulad ng sinabi nila, lami jud tanan. Pero for me, as an anemic girly, kanang spinach soup, it's so good. Unya, super nutritious, rich in iron, and I cannot recommend it enough. Please come go see Lemonana and their delicious, delicious food and their very refreshing drinks. Hangtod sa sunod episode dinhi sa Maneo Davao, kauban ang mutya ng Davao 2026 Queens. Ako si Simon Abarsolo ug tara, kaon ta! Og maugkadto ang naglangkob sa Mareao Davao karong adlaw. At ang ikadunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Mareao Davao.
Be updated sa tanang mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ug bago ta man namilit Nobs, no, basi na kay gusto pasalamatan imong mga sponsors, imong mga kapamilya. O dira hano, gusto din ako pasalamatan akong pamilya, akong mga friends na nagatanaw karon og Madayaw Davao. Daghang salamat sa inyo ha. Ug sa akong mga sponsor, Locksmed Aesthetics and Wellness Clinic, RC Dental by Dr. Roy Chavez, ug of course Sochik Beauty Studio ug Bautista Surgery Clinic. Thank you so much, guys. Of course, pasalamatan po na ako akong sponsors, Locksmed Aesthetics and Wellness Clinic for my skin, Lux Beauty Bar for my nails, and shoutout sa ko ang mama, papa na pinmintiga tanaw sa Madayaw Davao. Shoutout po kay Sir Joshua Donato na pinmintiga support sa amuang NGO na Making You Dreamers. Ayo-ayo sa imuha diya, sir. And of course, gusto po din na tamo i-inform na kami ni Nova together with Patnubay ng Davao 2024, Abigail Balili, naghimo mi og training camp so sa mga gusto mag-pageant dinha sa atong mga aspiring queens, no? Or kanang mga beauty queens na gyud Novs, no, na gusto pa mo improve, pwede kayo mo avail sa amo ang training. Si Nova naga-train sa pasarela. Example daw Si Hana ang ga-training sa Q&A og sa PerDev ug si Abigail Balili po naga-training po siya sa Q&A. Kung gusto mo ma-improve, kung gusto ninyo mag-beauty queen or kung gusto lang dyan ninyo ma-improve ang inyong sarili, no? Go on, head over to our Facebook page, that's Pageant Prep PH, and message us for your free assessment. O na to? Okay na tanong? Okay. Dabueños, ayaw kalimti mo sunod kita sa tanang balaod o pulisa sa atong panggamhanan. Timani kanunay, basta Dabueño, disiplinado. Hangtod sa sunod nga higayon, ako ang inyong mutya ng Davao 2024, Hana Mage Picso. Ako sab si Pag-asa ng Davao 2024, Nova Corporal para sa Madayaw Davao! Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palang buon. sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dako.